Good morning mga kajulastik. Tayo po ngayon ay lalabas at mamamasyal muna saglit. Gawa nga ng mahirap naman kung lagi na lang nasa loob tayo ng kwarto. Masakit na sa likod at masakit na rin sa mata. Gawa nung ano bang gagawin kundi humiga, mag-cellphone. Kaya baka tubuan na ng ugat yung likod natin at lumabo na yung mata natin kasasalamin. Kasasalamin. Sa cellphone ba? Kaya labas muna tayo. Ay nako, mabuti naman pala at wala ng ulan ngayon dahil kahapon umulan. Umulan gawa nga ng talagang magpapalit na naman yung klima dahil yun nga. Ganun kasi rito kapag yung magpapalit ng klima, magsa-sunstorm muna tapos uulan tapos ang kasunod niyan magtataglamig na. Kaya yon nauuso na naman yung trangkaso dahil yun nga maninibago yung katawan ng tao dahil gawa nga ng syempre mainit tapos papasok yung taglamig kaya ganun. Yun nga pala, ang taglamig dito is maikli lang, hindi katulad nung tag-init, napakahaba. Mas ramdam na ramdam mo tag-init dahil napakahaba ng tag-init dito. Hindi kamukha nung taglamig na yan. Mararamdaman mo lang yan pagpatak ng December, ganyan, tapos January, February, yun yung kalamigan talaga. Pero pag pasok ng March, yun na, medyo magbabago na naman yung klima, babalik na sa neutral. Tapos yun nga, magtatag-init na naman kaya napakainit. Sobra. Yun lang yung mahirap dito talaga, mainit. Kaya tiyaga-tiyaga lang talaga. Sabagay, sa atin din naman sa Pilipinas mainit. Pero iba rin yung init kasi dito, sobra. I-compare sa Pilipinas. Kaya pag ganyang taglamig, yun nga, masarap. Pupunta tayo ngayon sa dagat, sa may fishport, kung saan nandun yung mga bangka ng mga mangingisda. Eto, nako, napakadaming isda. Kung sa Pilipinas lang to, pwede mong hagisan sana ng yung kulambo. Napakadami yung mga yan. Ito nga, ini-ignore lang ng mga mangingisda dahil sabi nga nila maliliit lang yan. Pero, nako, sa atin yan, huli ka, balbon. Masarap na gawing paksiw o kaya kinilaw, di ba? Pero dito, hindi nila pinapansin. Gusto nila yung mga malalaking isda talaga. Bagay, siyempre para sulit talaga sa pagod. Kaya talagang yung malaking isda yung huliin mo. Kaya yung mga maliliit na isda na yan, they are free. Wow, they are free. Nabubuyoy ako Nakalangoy-langoy dyan sa tabi. Yan, sila Manong. Siguro may mga huli yan dahil galing yan doon sa malayo. May nakapark ding dito. Malaking yate. Siguro sarap sumakay dyan kasama yung aking baby loves no? Tapos may dala kaming pagkain na pang isang buwan. Wow, so pang isang buwan talaga. Ano yun, wala nang uwian. Tapos dalawa lang kaming gagala doon sa malayo. Diba? Tapos ito naman yung mga speedboat nila. Siguro ito, sa pagkakaalam ko lang pinapaarkila nila ito. Kung sinong gustong umarkila para libutin itong itong dagat nila rito. Kaya ano pang nigagawa ko? Itong isang to, arkilahin ko to. Joke. Sasakay tayo sa loob habang walang bantay. Ma-experience man lang makasakay sa speedboat. 'Di ba? Yan, palingon-lingon, baka mamaya makita ko ng may-ari, baka pagalitan ako. Hindi. Nagpaalam naman ako kanina pagpasok ko dito para sabi ko, paupo lang. Mag-selfie-selfie sabi ko lang. Pumayag naman yung may-ari. Yung pinakabantay pala, o yan. 'Di ba? Parang feeling mo, nagde-drive ka na rin ng speedboat, oh. Wow. Parang totoo Nakahawak pa talaga sa manibela.
Sarap siguro i-drive nito kapag talagang nasa kalagitnaan ka na ng dagat eh, no? Tapos naubusan ka ng gasolina, nako, patay ka. Tapos may paikot-ikot na mga pating. Ay, nako, katakot mo lang siguro, di ba? Yan. Na experience mong makaupo sa makasakay sa yate, hindi. Speedboat lang pala. Napakalinaw ng tubig, tsaka maaliwalas. Ganito pala yung feeling pag nakasakay ka sa pag nakasakay ka sa bangka, ganyan, speedboat. Kaya pala napapanood kong vlog, sabi nga nila, yung nasusuka sila nakakahilo. Oo nga pala, dahil eto nga, wala pang alon to kalmado pa, hindi siya masyadong maalon, I mean. Pero, yun, parang nakakahilo. Ano pa kaya kung talagang malakas yung alon, di ba? Mahirap din palang maging mangingisda. Shout out sa inyong lahat na mangingisda. Saludo ako lahat sa inyo. Pinuntahan ko itong mga naka-junk nilang mga malalaking bangka. Mga sinaunang bangka nila siguro to dahil yun mga kahoy. Ginank na bagay, luma na, sira na. Siguro nag-upgrade na rin yung may-ari ng mga bangkang ito. Kaya yan, nilagay na lang nila dyan, itinambak na lang nila. Pinamahayan na ng mga pusa. Napakadaming pusa, tapos yung yung uwak, yung itim na ibon. Yung makikita mo dyan. Kaya yun nga, medyo may amoy, malansa ang amoy. Halo-halo na siguro yung amoy ng dagat, malansa. Kaya try ko kayang akyatin puntahan ko yung loob. Tingnan ko kung ano itsura ng loob. Kaso napakataas mataas siya. Hindi ko kayang akyatin. Ito, silip-silipin ko lang. Napakadaming ibon talaga. Mga uwak na yan. Tsaka napakadami rin pusa nandoon sa ilalim. Gusto ko talaga sana siyang akyatin. Kaso wala naman akong madaanan. Wala akong maakyatan. Kaya ito, tingin lang. Diba? Makababa na nga. Hindi natin kayang akyatin dahil mataas. Pero talagang napipurious ako Gusto kong akyatin talaga kaya binalikan ko. Babalikan. Pero yun, hindi talaga kayang akyatin kaya para hindi masayang yung effort natin sa pag-akyat uli rito, sige. Sayaw na lang tayo. Gawa tayo ng natin, pang TikTok. Yeah, banat. Boy. Ako ang kawawang cowboy. Ang pabulgam ko'y champoy.